Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay tinawag tayo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo upang magsisi at magbago at mamuhay ng matuwid. Sa mga lider at may nasasakupan, maging matuwid kayo. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesukristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 5, talatang 31 hanggang 32. Ito po ang mensahe. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit, Naparito ako hindi para tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 3, talatang 15. Ito po yung mensahe. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag kayong matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa nang maghimagsik kayo sa Diyos. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Galatia, Kabanata 5, talatang 12. Ito po yung mensahe. Mga kapatid, kinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman inyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 17. Ito po yung mensahe. At anuman ang gawin ninyo, maging salita o gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ni Panginoong Jesus, at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 5 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay mamuhay din ayon sa pagnanasang iyon, nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Kolosas na rin, Kabanata 4, talatang 1. Ito po ang mensahe. Mga Panginoon, maging mabuti kayo at makatarungan sa inyong alipin. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Yan. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotion. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon po naman ay aking ipaliliwanag sa inyo ang mga mensaheng ito mula po rito sa tema na tinawag tayo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo upang magsisi at magbago at mamuhay ng matuwid. O ayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. Sa mga lider at may nasasakupan, maging matuwid kayo. Yan. Ngayon po ay nais ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos ang pagkasugo niya sa ating banal na Panginoon Kristo at pagkatawag niya sa atin. So tayong lahat ang sangkatauhan ay tinawag ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. So itinalagaan niya siya para tayo ay kanyang tawagin, kanyang pagbuklurin, at tayo ay kanyang gabayan sa mabuting pamumuhay. At sa pamamagitan niya pinatawad tayo. So alam naman natin lahat yan na mga Kristiyano at iba pang nakakaalam ng pananampalataya Kristiyano na tayo sa pamamagitan ng Panginoon Kristo dito niya tayo tinawag at pinagbuklod
sa mga aral at inihayag na Panginoon sa kulit kanyang isinagawa. So tayo ay pinatawad niya ang lahat, hindi lamang yung existing noon at darating, kundi pati yung mga nakaraan. So tayo ay pinatawad sa mga pagkakasala, binigyan tayo ng pagkakataon ng makapagbago. So yan. Kaya sinasabi ng ating Panginoon Diyos, so yung Panginoon sa Kristo, so tayo ay ginabayan niya, tayo pinatawad para magsisi, pinagbabago tayo at ginabayan tayo ng mamuhay ng matuwid. So yung mga tao ay pinagsisi niya sa mga kasalanan at pinagpapailalim niya sa Panginoon Diyos mula sa kanyang pag-aari bilang itinalaga ng Panginoon Diyos. So tayo nasa pangangalaga ng Panginoon Kristo na tayo binigyan ng pagkakataon na magbago ng Panginoon Diyos sa pamamagitan niya. So kaya siya ay yung kanyang sakripisyo na pagkakapako sa krus, kasama yon para tayo mabigyan ng pagkakataon at bigyan ng buhay. So ngayon ay doon sa pagkamatay niya sa krus, kasama na rin yung lahat ng mga kasalanan. Sa pagkabuhay niya, pinagbago na tayo. Kaya tayo nasa ilalim ng Panginoon Kristo. Pinangangalagaan niya yung Espiritu niya natin at buhay para sa pananampalataya natin kay Panginoon. Kaya tayo ay magbago, magsisi sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Yan. Kaya sabi ng Panginoon, kapag narinig niyo yung kanyang tinig, ay tumalima agad tayo sapagkat at iwasan nyo yung para kayo ay wag matigas yung ating ulo. So tayo ay wag tayong magmatigas sa ating banal na Panginoon Diyos, kagaya nung paghihimagsik noong mga iniligtas ng Panginoon Diyos ng mga Israelita doon sa Ehipto. So sila ay naging matigas ang ulo. So pinarusahan sila ng Panginoon Diyos, yung mga iniligtas din niya na yun na hindi nakatagal sa pananampalataya. So nagsumamba sila ng ibang Diyos-Diyosan. So pinarusahan ng Panginoon Diyos. Kaya dapat sa ating pagbabago sa gabay ng Panginoon Kristo, tinuruan niya tayo na huwag na tayo ay maging mapagmahal, patulungin, mga ganun. At ating iwasan na o sinasabing patayin na yung ating makamundong pagnanasa o yung ating masasamang mga gawa. Isama na nating nailibing yun doon sa pagkamatay ni Panginoon Kristo at nabuhay na magmuli tayo sa bagong pagkatao na may pag-aasa sa buhay na walang hanggan. So kaya iwasan na natin yung mga mahalay, makapitan ng laman, so yun, nagbubudsod sa ating katawan na mag-asala. At iwasan natin yung tukso sa paligid natin para tuksuin yung ating pitan ng laman. Interest natin sa yaman, kapangyarihan, sexualidad. So natutukso tayo doon, aside tayo ang maggumawa noon mga kasalanan na yan, mula doon sa tukso naman sa paligid natin, tatuksuin at itis yung ating interest from that. So kaya kinakailangan sa gabay ng Panginoon sa Kristo, sa Panginoon Diyos, isa lang alang natin ang lahat ng bagay, gawa, salita sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo at mula dyan sa mga aral na yan para maiwasan natin ang magkamali pa tayo at tayo ay mamuhay ng mabuti. So sa pamamagitan ng Panginoon sa bagong tao, kalarawan ng Diyos, banal na pamumuhay. Yan. Kaya kagaya ng mga nakaraan natin mga yung aral noon na tayo ay mamuhay ng pamumuhay Kristiyano, ilan yung ating mga partikular na pamumuhay na mabuti na aayos sa kalooban ng Panginoon Diyos yan. At itong mga iba-iba, yung kabuuan ng mabuting balita bilang pananampalataya natin kay Panginoon Diyos at nais ng banal na Panginoon Diyos ng so tanong partikular tayo sa pamumuhay Kristiyano na itinuro sa atin ng Panginoon Diyos. Ito ang mga nakaraan. Mamuhay tayo ng ganun para tayo ay mayroon na tayong bagong buhay sa ating pamumuhay. So yan. Kaya halimbawa hindi lamang pangkalahatan yan, i-particular natin doon sa mga namumuno ng pamahalaan o mayroong nasasakupan, ano man yung inyong status sa buhay na mayroong kayo nasasakupan, lalo na nasa pamahalaan. So dapat ay kung kayo ay hindi nananampalataya sa Diyos,
magbalik loob kayo sa Diyos, magbago kayo at pasisiyan yung mga pagkakasala nyo at mamuhay kayo ng mabuti. So mamahala kayo ng maayos yung mga nasa pamahalaan. So kung kayo man ay nasa out, hindi sa pamahalaan, meron kayong nasasakupan, halimbawa may-ari ka ng negosyo, mga ganun, or whatsoever, maging mabuti ka dun sa iyong mga tauhan, mga ganun. At yun naman mga tauhan, maging mabuti ka dun sa iyong mga yung employer mo, yung napanginoon mo, ika nga ba, tawag noon sa ganyan ay Panginoon. So, halimbawa ikaw ay owner ng isang negosyo o ikaw ay isang pinuno ng pamahalaan, Panginoon ang tawag mo ganun. So ngayon ay business owner ang tawag natin ngayon, mga leader ng pamahalaan, yun ang address natin sa nung kasi na-address nila sa Panginoon ganun. Lord ang tawag nila. So ngayon ay na-address natin ng ganun. So dapat ay yung namumuno at yung mga pinamumunuan, so mamuhay tayo ng matuwid, bagong buhay sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Kaya iwasan natin yung gawang masama, tayo ay iba't ibang mga ugali ng mga puro evilness. So let's tayo ay mamuhay ng banal, may nagmamahal sa isa't isa, mabuti nga, matuwid nga, makatarungan. So yan yung gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, na tayo ay sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo ay pinagbabago tayo, pinagbabago ang buhay at pinamumuhay tayo ng mabuti. Hindi lang pinatawad. So kasama yung pagbabagong buhay, yung pagpapatawad. So kasi kung hindi tayo patatawarin, susupilin tayo ng Panginoon Diyos, mababayaan ka sa gawang masama. So ngayon ay dahil nga sa tayo ay pinatawad, kasakakibat noon yung pagbabago. Ngayon ay kung sa pagpapatawad na ginawa ng Panginoon sa Kristo para sa pangkalahatan, mula doon sa Israel at ginawa ng mga apostol sa pagpapalaganap nito, hindi ka nagbago, lumayaan ka nyo. So ayan ay syempre mayroon kayong ang mapapahamak kayo doon sa inyo pagdating ng pagtakdang paghukom at sa pang-araw-araw na pagmumuhay. Kapag gumawa ka ng masama, usually syempre kapag lalo pag lumabag ka sa bata, definitely may kapahangakan ka. So yun, hindi mo basta mapapairal yung pagiging masama mo dahil nagtayo ng gobyerno ng Panginoon. So ngayon kung kontrolado mo yan, mag-intervene ng Panginoon Diyos para umiral yung mabuti laban dun sa kasama. So even though kahit maganap na yun, yung huling panahon ngayon na iiral yung 666. So kahit may mga pamahalaan na sila ay nai-influensyahan nila na mamahala ng masama, so umiigting pa rin yung mabuti. So ngayon totally pagdating kasi ng last days, yung huling panahon, so makokontrol ng 666 lahat, pero mamamahala lang yan nasa 4 na taon at kalahati. Ganun lang katagal yun para makontrol niya lahat para sa kanyang pamamahala. But definitely magbabalik agad ng Panginoon sa Kristo after the 4 years and a half. So pilin niya yung 666 at lahat ng nakisa roon. So yun. Pero mayroon matitira, so na hindi niya susupilin kasi 1/3 lang ng mga tao yung susupil nakisa doon sa 666. So gugunawin. So may matitira at may matitira para makisa doon sa patuloy na pamumuhay kasama ng mga ni-rapture. So bababa rin yung rapture. Kaya kung nais natin na makaisa tayo doon sa kaligtasan, dahil nasa tayo ay ginabay ng Diyos na magbago, so tayo ay magsisi at magbago sa ating mga pagkakasala. So para tayo ay makaisa dyan at mamuhay tayo ng matuwid, lalo na sa pamahalaan. Para kung mamumuhay kayo ng matuwid bilang leader, so mamumuhay din na maganda yung mga makagagabay ka ng maayos. Pero kung kayo dyan ay hindi nagiging mabuti sa isa't isa, so nagkakaroon tayo ng problema sa ating pamumuhay. So pag apektado syempre yung mga yan, kung kayo doon sa pamahalaan ay hindi bigkis, naglalabanan kayo at bagamat dapat lamang na halimbawa ma-resolve yung halimbawa mga katiwalian kung meron dyan, pero kung ito ay politikahan ay yun ang malaking problema kasi hindi na makatotohanan yung kapagpolitikahan lang or gusto lamang na masubil yung kapwa niya politiko, hindi government. So,
Hindi nakakabuti yun kung politikahan. Dapat makatotohanan na umiiral yung government kasama yung pagsupit kung mayroong masasama o pagbabago. So, so yun muli, sana ay nagabayan na naman tayo ng ating banal na Panginoon Kristo dito sa dito sa mabuting balita na kanyang inihayag, nagabayan niya ang ating buhay at espiritu para sa kaligtasang espiritual mula pang araw-araw na po. Tayo ay sa pagbabago natin o sa pamumuhay na bagong buhay, mula dito sa pagtubad ng mabuting balita, ay tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual, at yan tayo ay napapangalagaan niya sa pang-araw-araw na kaligtasan at kakibat na kanyang kapangyarihan sa pangangalaga sa atin sa pagtubad ng mabuting balita. Dito pa lamang sa mabuting balita, sa pagtubad nito ng kapangyarihan na tayo na kakibat na tayo ay nakapamumuhay ng ayos yan. So yan. Kaya kapag nasusunod mo yun, ang kapangyarihan ng Panginoon, yes, nakibat mo. Nagpairal ka ng kung kinasa pambala, nagpapairal ka ng matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Panginoon sa Kristo. So gagabayan ka niya na maging matibay ka, mapairal mo yung matuwid na pamamahala. Aside from those mga walang pananampalataya. So magkaiba yun. Pero yan ay kung ikaw ay matuwid, wala ka namang pananampalataya. So ikaw ay kahit paano ikaw ay nagiging matatag din dyan. Kaya lang, kailangan mo na pananampalataya sa Panginoon sa Kristo sa paggawa mo ng matuwid mula din sa mabuting balita, para ikaw ay gabayan ng kapangyarihan niya, para rin matibay ka doon sa iyong pamamahala ng matuwid na may pananampalataya kasi gagabayan ka niya ng kapangyarihan. So, even though yung pamamahala ng matuwid ay napaka gandang bagay yun para makapagpayari ka ng mabuti, but kailangan mo ng pananampalataya, hindi lang basta mamahala ka ng matuwid o mabuti rin sa gobyerno. Kailangan mo ng pananampalataya kay Panginoon Diyos at pagpapailalim natin sa dahil tayo mas matibay doon sa at mas matatag sa matuwid natin pamamahala or pamumuhay. So yun, at muli sana ay naliwanagan na naman tayo ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal Espiritu, Banal Santa Maria, ng literal niyang pagmimilagro ng kanyang kapangyarihan, kaliwanagan mula kay Banal na Santa Maria, pagliwanagan tayo, operasyon, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at maliwanagan ang bansang ito at ang buong mundo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita, at kayo mahikayat ko at mabuklod sa pananampalataya kay Panginoon sa Kristo at Panginoon Diyos, kaya sa pagtalima ng mabuting balita. So yun, at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual. At pang-araw-araw natin pamumuhay na tayo ay pinapangalagaan ng Panginoon sa Kristo at ng Panginoon Diyos mula dito sa ating pagbubuklod na ito. So yan, at sa Interfaith Unity ay patuloy na tayo ay magkaisa yung lahat ng mga reliyon para maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan na uwi sa sikalutan, karahasan, paglabag sa batas sa hindi pagkakaunawaan. Bagkos ay tayo ay nagkakaisa at nag-unawaan, nagpapairal ng kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan, bubuting aral ng ating mga reliyon, at nakagagabay tayo sa bawat family, community, bansa, buong mundo, lahi, lipi, lalo na doon sa pamahalaan kung paano ito namamahala ng mabuti, pagpapairal ng karapatan. Sa gayon, yan ay malaking bagay yung legalidad o yung pamamahala in peace mula doon sa practicality ng pamamahala, para ito ay maging boundaries ng bawat mga relihiyon in legal, para maiwasan yung sakitan, violence ng hindi pagkakaunawaan. Pero higit na pairali natin ay yung kabutihan ng ating mga relihiyon para tayo magkaisa sa Interfaith Unity, at tayo ay maiwasan natin yung gano'n bagay na kapag na hindi nagkakaunawaan ay mag-aaway, magkakaroon ng karahasan o lalo na digmaan. So para at least tayo ay muna, o kagaya na mga paniniwala Kristiyano, kung may ibang reliyon, hindi natin sila dito, kahit sila ay kalaban ng reliyon, halimbawa, o hindi ka Kristiyano o ikaw man ay Kristiyano, iba pang pagmamahal pa rin ang ating binibigay, parang kung kaaway mo, mahalin mo. So yun, at tayo ay hanggang tumulong sa kanila, mga ganun po. Kaya dito sa Interfaith Unity, yung bagay ito magmahawaan, pangunahin ay ang Panginoon sa Kristo
ay gagabay, ang Kristiyano ay gagabay sa pagmamahal sa ating bawat isa para tayo ay mag-unawaan ng ating mga relihiyon. Tayo man ay mayroong iba't ibang discrepancies, lalo na yung mga Kristiyano, iba't ibang mga pag-hakbangin o para manampalataya kay Panginoon Kristo, ay mag-aisa pa rin tayo dyan para tayo ay sama-sama pa rin makapagligtas at makagabay sa sangkatuan para sa kaligtasan spiritual at magandang pamumuhay. At muli doon naman sa CBCP and Vatican Church, sana patuloy po kayong maliwanagan Banal na Santa Maria at patuloy niyo pagbuklarin ang sangkatuan sa pananampalataya kay Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuti. Sa ating munting kakayanan, patuloy tayong nananampalataya ng paggabay ng kapangyarihan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal na Espiritu Santo at ng Kanya literal na pagmimilagro at presensya sa ating pagbabahagi ng mabuting balita mula kay Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at kayo ay patuloy na manikayat sa pananampalataya kay Panginoon mula kay Panginoon sa Kristo. Yan. At patuloy na may kahit mabuklod sa pananampalataya kay Panginoon, lalong-lalo na din sa pamahalaan. So gabayan tayo ng Panginoon Diyos sa paggabay natin sa pamahalaan ng kanyang kapangyarihan. Kaya yung mga kapamahalaan, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at kayo ay mamahala ng mabuti, matuloy tugunin niyo yung karapatang ng tao patas na hustisya. At sa gayon ay pag-ilabang ang inyong mamamayan, mamumuhay sila ng mapayapa, matuwid, maunlad. At higit sa lahat ay makakapanampalataya sila sa ating banal na Panginoon mula kay Panginoong Hesus Kristo. Muli, sana ay patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos, Panginoon Diyos mula sa ating banal na Panginoong Hesus Kristo. At patuloy na kayo ay aking hinihikayat ang lahat ng mga bansa na tayo ay magpuri at magpasalamat sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa ating Panginoon. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.